Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sarah. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Osias. Iting si Osias ay ama ni Hotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Osias. Si Osias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akwim. Itong si Akwim ang ama ni Eliud, si Eliud ang ama ni Eliasar, si Eliasar ang ama ni Matan at na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po, mga kapatid. Magandang gabi rin po. Pinagpapatuloy po natin ang ating pagninilay sa ating pananampalataya. At sa gabing ito, ang ating pagtutuunan ng pansin, nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria, Virgen. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ang talangkanan ng Panginoon mula kay Abraham hanggang kay San Jose. At kung atin pong buusisaing mabuti at marahil ay napansin ninyo, na ito ay may pattern. Ano po yung pattern? Mula kay Abraham, sinabi, Abraham, ama ni Isaac. Isaac, ama ni Jacob. Ama ni, ama ni, ama ni, ama ni. Pero pagdating sa ama ni Jose, babasahin ko po yun, pakinggan ninyo. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria, si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Naputol ang pattern. Ano ba pattern? Ama ni, ama ni, ama ni, ama ni. Pagdating sa ama ni Jose, ito na ang sabi. At si Jacob ang ama ni Jose, si Jose ang asawa ni Maria na ina ni Jesus. Mula sa ama ni, naging ina ni, naputol ang pattern. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang pagiging tao ni Jesus ay hindi galing sa karaniwang pagtatalik ng babae at lalaki. Dahil naputol ang pattern, kaya maliwanag, kung ating papasining mabuti na ito, ang Panginoon ay nagkatawang tao, hindi lalang ni San
Jose. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya malinaw, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay nagkatawang tao hindi dahil sa punla ni San Jose, kundi dahil sa banal na Espiritu Santo. Ang Pasko po, mga kapatid, ito ang pagdiriwang natin ng pagkakatawang tao ng Diyos. Kahapon, di po ba ang ating pinagtuunan ng pansin? Si Jesus ay tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos na ito, dahil sa pag-ibig sa atin, siya'y nagkatawang tao. Anong ibig sabihin ng pagkakatawang tao ni Jesus? Ito po yung tinatawag natin na incarnation. Pakiulit nga po natin. Incarnation. Ano yung incarnation? Nagkaroon ng karne. Tulad natin, nagkaroon tayo ng laman, nagkaroon tayo ng karne, naging tao tayo, dahil tayo may karne. Kaya ang Diyos sa dating hindi nakikita, dahil ang Diyos ay nagkatawang tao, siya ay nagkaroon ng karne. Iyon ang tawag doon, incarnation. Kaya ang Panginoon, tunay na tao. Eh bakit nagkatawang tao ang Diyos? Ang dahilan ay dahil minamahal tayo ng Diyos. Nung nagkasala ang tao, hindi minarapat ng Diyos na ang tao ay maparusahan ng walang hanggan. Dahil sa kanyang pag-ibig, gusto niya na sagipin ang tao. Kaya sinugo niya ang kanyang pinakamamahal na anak upang tayo na mga tao ay maiangat patungo sa Diyos. Iyon ang pagkakatawang tao ng Panginoon. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang ang tao ay iangat patungo sa Diyos. Mga kapatid, ang dahilan ng pagkakatawang tao ng Panginoon ay nagpapahayag din sa atin na sa pamamagitan ng pagpiling ni Jesus sa atin ay itinuro niya kung paano ang pag-ibig ng Diyos. Ito'y naranasan, kung babasahin natin ang banal na kasulatan, naranasan ng mga tao sa paligid niya, naranasan ng mga makasalanan sa paligid niya na sila ay mahalaga, na sila ay minamahal ng Diyos. Kahit na yung mga taong pinasusuklaman, yung mga taong tinitingnan ng mga makasalanan sa kanilang lipunan, pinadama ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At sino ang nagpadama na ito? Si Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya naunawaan ng tao ang pag-ibig ng Diyos dahil si Kristo ay nakipabuhay kapiling natin. Mga kapatid, siguro sa sabihin ni Father, masyadong mahirap unawain. Pasimplihin pa natin. Ang pagkakatawang tao ng Panginoon ay nagpabanal sa ating pagiging tao. Ulitin nga po natin, ang pagkakatawang tao ng Panginoon ay nagpabanal sa ating pagiging tao. Ibig sabihin, kung ano ang ginagawa natin bilang tao, yun din ang naranasan ni Jesus dahil siya totoong tao. Kaya huwag nating sasabihin, pag tayo nagkakamali, sorry, tao lang. Dahil ang Panginoon, naging tao, pero hindi nagkasala. Iyon ang sinasabi sa sulat sa mga Hebreo. Ang Panginoon ay naging tulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Kaya kung ano yung nararanasan natin, naranasan din ni Jesus. Dahil tayo tao, si Jesus ay tao rin. Kung tayo nilalamig ngayon dahil winter, ang Panginoon naranasan din niya na lumigay. Kung tayo
sa kasalukuyan ay nagugutom, ang Panginoon naranasan din niya ang pagkagutom. Kung tayo nasisiyahan, ang Panginoon ay nakaranas din ng kasiyahan. Kung nung tayo bata, tayo sumisigaw, ang Panginoon ng bata, siya'y sumisigaw din. Kung ano ang karanasan natin, naranasan ng Panginoon at kung paanong tayo nagagalit, ang Panginoon ay nagalit din. Pero hindi nagkasala. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang galit ay emosyon. Ang emosyon, hindi mabuti, hindi masama. Kaya hindi kasalanan kung ikaw ay nagagalit. Ang Panginoon nagalit, nagkasala ba sa hindi? Kaya sinasabi ko sa mga nangungumpisa sa akin, pag sinasabi nila, Father, ako po'y nagagalit. Iyon ang sinasabi ko, hindi kasalanan ang magalit. Dahil ito'y reaksyon ng damdamin. Ano ang kasalanan? Yung ginawa mo pagkatapos ko magalit. Nagalit ka. Dahil inunahan ka sa pila, itinulak mo sa metro. Ayun ang kasalanan to. Nagalit ka sa matanda mong inaalagaan. Nilagyan mo ng betchen ang kanyang ministrone para bumula na bibig at tumahimik. Iyon ang kasalanan doon. Nagalit ka sa anak mo. Pinalo mo hanggang sa magkalatay ang braso. Iyon ang kasalanan doon. Pero yung nakaramdam ka ng bighati, yung bang nanginginig ka sa galit, hindi kasalanan niya. Kaya kung kayo magalit, magalit kayo na magalit, walang problema doon. Huwag lang kayong gagawa ng masama. Dahil yun ay emosyon. Eh, Panginoon, di ba, nagalit? Noong ang templo ay ginagawang tindahan, nagalit ang Panginoon. At nung ang mga bata ay inilalapit ang mga magulang sa Panginoon, pinigilan ng mga apostol. Ano ang ginawa ng Panginoon? Pinagalitan niya yung mga apostol. Sabi niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, sapagkat sa mga tulad nila naghahari ang Diyos. Pinagalitan ni Jesus ang apostol. Nagkasala ba siya? Hindi. Kaya yung pagiging tao natin, kasama ang emosyon, iyan ang naranasan ng Panginoon at pinabanal ng Diyos ang ating karanasan. Malay mo, pag ikaw ay naging santa, ikaw ay patrona ng galit. Ano kaya itsura mo nun? Patrona ng galit. At isa pa, gamitin pa natin yung extreme. Ang Panginoon, di ba, katulad natin ang tao, pero ang Panginoon ay hindi nagkasala. Ang Panginoon sumama sa kainan ng mga publikan. Ang Panginoon sumama sa kainan ng kanyang mayayamang kaibigan na si Lazaro, Maria, at Martha. Ang Panginoon pumunta sa kasalan at nang nawala ng naubusan ng alak, gumawa pa siya ng milagro. Ano ang unang milagro ng Panginoon? Ginawa niya alak ang tubig. Ibig sabihin, yung pag-inom ng alak ay hindi kasalanan. Hindi masama yun. Kasi kung masama yun, hindi gagawa ang Panginoon ng alak. Kaya kung uminom kayo, hindi kayo nagkakasala. Go! Inom lang, inom lang. Hindi kasalanan yan dahil kung kasalanan yan, sinasabi ko sa inyo, yung tubig ginawa ng Diyos na bukod juice. Yung tubig ginawa niyang apple juice. At sasabihin niya sa mag-asawa, ito ang healthy drink. Hindi. Kaya kung kayo'y nagtitipon-tipon, lalo ngayon, mga parties, weekend bukas, party-party, meron kayong mga reunion at may alak, walang kasalanan dyan. Sasabihin na iba, mega kape ko ngayon. Pero,
nalasing. Wala kang mababasa na ang Panginoon ay nalasing. Ibig sabihin, social drinking lang. Hindi yung ikaw ay magpapakasasa sa pag-inom na ikaw ay malalasing na. Kayanin natin yung mga ay. Nanananghalian, iinom ng kakapot na alak, tapos. Magkakapunan, iinom ng konting alak, tapos. Ang mga Pilipino, magtitipon-tipon, ganito lang ang ititira sa isang bote. Tigi-tigisan pa silang bote. Kaya pag umuwi, susuray-suray. Iyon ang hindi naman karapat-dapat. Di mo ba? Iyan din ang paalaala ni San Pablo. Yung uminom, nakakabuti sa iyong tiyan, pero huwag kang magpapakalasing. Kaya kung ang iyong asawa umiinom, sabihin mo, banal yan. Pero kapag ang iyong asawa ay nagpakalasing, kasalanan yan. At kung ikaw naman ay nangungutang para lang makainom, kasalanan yan. Kung inaaway mo na ang asawa mo pagkatapos mong uminom, kasalanan yan. Kung hindi na nagiging maganda ang relasyon mo sa iyong anak dahil sa iyong pag-inom, kasalanan yan. Pagkatapos na uminom, ikaw ay sumusuka, itinatapon mo ang iyong pera, kasalanan yan. Mga kapatid, tandaan natin, ang ating kalagayan bilang tao ay pinabanal ng Diyos dahil siya ay nagkatawang tao. Kaya banal ang pagiging tao. Dahil si Jesus ay naging katulad natin. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo. Ano po susunod doon? Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinaliwanag ko po sa inyo noong Immaculata Concepcion. Dahil ang Panginoon ang tagapagligtas, kanyang papawiin ang kasalanan ng tao, hindi minarapat ng Diyos Ama na ang kanyang buktong na anak ay mailagak sa sinapupunan ng babaeng makasalanan. Kaya, sa simula ng paglilihi ni Santa Ana, si Maria ay ipinaglihinang walang kasalanang orihinal upang ang paglalagapan ng anak ng Diyos ay maging dalisay. Para maging simple, bigyan natin ng halimbawa. May masarap ng pagkain, ilalagay mo ba sa platong ginapangan ng ipis? Hindi. Saan mo ilalagay ang iyong pagkain? Ilalagay mo sa malinis na lalagyan. Ganon din. Dahil ang anak ng tao ay tagapagligtas, ang anak ng Diyos ay tagapagligtas, hindi ito minarapat na mailagay sa katawan ng makasalanan. Kaya si Maria ay ipinaglihing walang kasalanan. At sa kanyang pagiging ina, dahil nga ang kanyang pagbubuntis ay lalang ng Espiritu Santo, tinatawag natin ang mahal na Birhen bilang Birhen. Dahil walang nangyari sa kanila para ang Panginoon ay maipanganak. Ibig sabihin, walang pagtatalik na naganap kay Jose at Maria para isilang si Jesus. Dahil si Jesus ay nagkatawang tao na lang ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, si Maria, bago ipanganak, ang Panginoon ay Birhen. At sa kapangyarihan ng anak ng Diyos, habang ipinapanganak si Jesus, si Maria ay Birhen pa rin. At nung naipanganak na si Jesus, sa paggalang ni San Jose, sa kanyang asawang si Maria ay nanatiling laging Birhen. At ito po yung tinatawag natin na ever virginity of Mary.
Mary ever virgin. Mga kapatid, isa pa, ang ipinanganak ni Maria ay si Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya si Maria ay tinatawag natin na ina ng Diyos. Hindi lamang siya ina ni Jesus. Bakit? Dahil si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya ang ating taguri sa mahal na Birhen ay ina ng Diyos. Ipagdiriwang natin ito sa unang araw ng Enero. Maria, ina ng Diyos. Yun yung titulo niya bilang Theotokos. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang kahalagahan ng ginampanan ng mahal na Birhen dahil sa kanya'y nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Ano naman ang kahulugan nito para sa atin doon sa ikalawang bahagi? Kung yung sa unang bahagi, ang Diyos ay naging tao, pinabanal ng Diyos sa ating pagiging tao. Ano naman ang kahulugan para sa atin? Siya'y pinanganak ni Santa Maria Birhen. Bigyan natin ng focus yung salitang Birhen. Sa mga kabataan na naririto, akin pong pakiusap sa inyo, pakinggan ninyo akong mabuti. Maging modelo ninyo ang mahal na Birhen sa inyong pamumuhay. Manatili kayong Birhen hanggang sa araw na kayo ay magsumpaan sa altar ng inyong mapapangasawa. Igalang mo ang iyong boyfriend. Igalang mo ang iyong girlfriend. At magdasal ka sa mahal na Birhen na kayo ay manatiling Birhen kahit na tayo ay nasa Italia na masyadong liberal. Ako po sana ay naiintindihan ng mga kabataan na narito. At kung yung katabi nyo ay hindi ako naiintindihan dahil nag-Italiano na, i-translate nyo na lang. Manatili kayong Birhen, manatili kayong Birhen dahil tayo'y nananalangin lagi. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, di ba? Lagi tayong tumatawag sa mahal na Birhen, mahal na Birhen, mahal na Birhen. Hindi mo naman iginagalang ngayong katawan. Paano yung paggalang mo sa Birhen kung ikaw ay hindi mananatiling Birhen? O sumasang-ayon sa akin yung bata. Kaya mga kapatid, pakiusap ko sa inyo, kayo po mga magulang, ituro nyo sa bata ang paggalang sa kapwa. Doon magsisimula yan eh. Yung paggalang sa kapwa, yung pag-ibig sa kapwa. Kapag iniibig mo ang iyong kapwa, hindi mo siya babastusin. Hindi mo siya hahayaan na magkasala. Doon nagsisimula ang pagpapahalaga sa pagkabirhen. Hindi yung sasabihin mo lang, wag ka mag-asawa, wag kayo magsasama, etc., etc., etc. Hindi yan. Simulan mo kung paanong gumalang, paanong umibig, dahil ang tunay na umiibig, hindi hinahayaan ang kanyang iniibig na gumawa ng kasalanan. Nabanggit ko na po sa inyo, ako po'y conservative. Nung ako'y dumating sa Italia, ako po'y nasyak dahil in broad daylight, nagulat ako, ang dalawang ulo'y nagiging isa. Naisip ko na lang, kung nakikita ng maraming tao ang dalawang ulo'y nagiging isa, ano ang pwede nilang gawin pag wala nang nakakakita sa kanila? Kayo po, isipin niyo. Kung kayang gawin ito sa harap ng maraming tao, na gano'n na ang ginagawa nila, ano ang pwede nilang gawin pag sila na lamang dalawa? Kaya tayo magsumamo sa mahal na Birhen na ang mga kabata ay manatiling malinis hanggang sa araw ng kanilang kasal.
Dahil kung ang pagiging birhen ay pagwawalang bahala at ang mga kabataan ay mamumuhay sa promiscuity, sinasabi ko sa inyo, in 10 years, ang virgin na lang sa Italy ay olive oil. Kaya mga kapatid, pag tayo nagsusumamo sa mahal na Birhen, ipagdasal natin ang ating mga kabataan. Nanaway ang pagiging dalisay ng mahal na Birhen ay maibahagi sa mga bata upang sila maging dalisay, magalang, at tunay na mapagmahal sa kapwa. Mga kapatid, igalang natin ang ating pagiging tao dahil si Jesus ay nagkatawang tao. At pangalawa, ipagdasal natin ang ating mga kabataan na maging dalisay lagi dahil si Maria ay Birhen. Amen.